Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again. Welcome to my small channel. Alam nyo, ko-content sana ako ng ibang topic para sa araw na to. Kaya lang, hindi ko talaga maiwasan na balikan itong si Congressman Ronnie Puno at itong si Congressman Benny Abante. Yung mga pinagsasabi nila na hindi na raw sila susuporta diyan sa impeachment ni Sara Duterte, tinatabangan na sila in effect dahil sinasabi nila mas marami daw talagang dapat pag-usapan na problema ang Pilipinas. Napakarami daw problema na itong impeachment ni Sara Duterte ay hindi na nila masyadong iniintindi. Wala na daw silang excitement na nararamdaman dito, sabi nga ni Congressman Benny Abante. Wala nang excitement na nararamdaman yung mga kasamahan niya sa Kongreso. Si Congressman Ronnie Puno naman, sinasabi niya na parang kalokohan na lang ito eh. Parang pamumulitika na lang ito. Napakasakit pakinggan, mga kababayan. Isipin nyo, ang salitang yan, hindi nanggagaling yan sa isang kanto boy na hindi nakapag-aral, at patambay-tambay lang, nakikipaghuntahan lang sa mga kapwa niya na mga hindi nakapag-aral. Hindi ko sila hinahamak. Baka nga minsan, mas maganda pa mga sinasabi nila kaysa dito kay Congressman Puno, kaysa rito kay Congressman Benny Abante. Isipin nyo naman, hindi na raw maganda ito dahil parang pamumulitika lang ang impeachment case ni Sara Duterte. Na nung nakaraang taon, pinagkaguluhan nila. Nag-unahan sila sa pagpirma. Isipin nyo yan, ngayon, baliwala na. Ngayon, hindi na raw siya ganon ka-exciting. Kaya hindi ko matiis na hindi balikan tong issue na to. Masyadong argabyado tayong mga mamamayang Pilipino rito. Pinapasweldo natin ang mga congressman na to. Alam nyo ba, katulad na rin nung sinabi ko doon sa nakaraang kong mga episode, at nanggaling mismo sa bibig ni Congressman Toby Chanco, itong mga kongresista na to, bukod sa nare-receive ng allowances at sweldo, binibigyan pa po natin itong mga ito bawat isa ng 1.5 million pesos bonus kada break. Isipin nyo, magbi-break na lang ang Kongreso. Makakakuha pa silang 1.5 million. Napakasakit dahil sila ang nagde-decide niyan. Wala tayong kalaban-laban. Talaga namang itong mga congressmen na to, nahirati na talagang lagi silang paldo. Lahat ng klaseng bonuses meron sila. At eto, 1.5 million kada break. Paano mo naman i-justify yan sa mga mamamayang Pilipinong naghihirap? At karamihan po dito mayayaman Itong si Ronnie Puno at itong si Benny Abante, ang yayaman na nito. Ngayon, naniniwala ako na talagang inispoil pa sila lalo nung si Speaker Romualdez ang nakaupo dyan. Nung Speaker pa si Romualdez. Kaya sila nagkagulo nun sa pagpirma, sa pagsuporta dito sa impeachment case ni Sara Duterte na sinasabi naman talaga ni Sara Duterte. Nung una, ayaw pagpaniwalaan yan. Lumalabas talagang totoo. Ang claim ni Sara Duterte na itong mga congressmen na to, pumipirma lang yan sa impeachment case for monetary consideration. Nanggaling mismo yan kay Sara Duterte. Ngayon, after a year, itong yung 7 articles ng impeachment ni Sara Duterte, na i-final at sinuportahan nila dahil meron silang nakikitang kaso. Yung Article 1, culpable violation of the Constitution and high crimes when she admitted contracting an assassin to kill the President, the First Lady, at saka yung Speaker. Yan yung Article 1. Wala bang krimen dyan? Dati sinuportahan nyo yan. Nagkagulo kayo. Idinidepensa nyo yung inyong pinirmahan. After a year, hindi na siya krimen.
Article 2, betrayal of public trust. Graft and corruption when she allegedly misused public funds as OVP head and DepEd secretary. Pinirmahan nyo yan, dinepensa nyo yan, mga congressmen. Dahil nakakita kayo ng krimen dito. After a year, sinasabi nyo, hindi na siya krimen. Article 3, betrayal of public trust, bribery, and other acts of graft and corruption. When she supposedly distributed monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. So, yung mga tao nyo, yung tao ni Sara Duterte diyan sa DepEd na humahawak ng mga pagbili-bili ng mga gamit, humahawak ng pera, pinagbibigyan ng pera at may nag-testify diyan. Yung mga opisyal sa DepEd na humahawak ng pera, namimili ng mga gamit, nakakatanggap ng regalong pera galing kay Sara Duterte. At yan, pinirmahan ng mga congressmen. Inaprobahan nila yan last year. Dinipensa nila yan sa mga forum. Pero ngayon, after a year, hindi na daw siya krimen. Article 4, culpable violation of Constitution and betrayal of public trust in relation to her supposed unexplained wealth. Nahanapan siya ng ebidensya na meron siyang hindi maipaliwanag na yaman. At yan, lalabas nga yan lalo na yung ebidensya dyan, madadagdagan pa ebidensya dyan pagka ito ay natuloy na yung impeachment doon sa mga bank accounts na sinasabi ni Senator Trillanes. At ito ay sinuportahan ng mga congressmen. Nagkagulo sila dyan. Pag tinanong mo sila isa-isa dyan, ididepensa nila yung pagpirma nila dahil may nakita silang krimen. Ngayon, after a year, ang sinasabi ni Ronnie Puno, walang krimen. Pamumulitika lang to. Sabi ni Benny Abante, hindi na sila excited dito. Yung mga kasamahan daw niya, lalo na, hindi na rin excited. Walang silang nakikitang dahilan para impeach si Sara Duterte. Article 5, high crimes in relation to her alleged role in extrajudicial killings in Davao City. So ibig sabihin, may mga ebidensya, may mga nag-testify na itong si Sara Duterte ay involved sa extrajudicial killings, katulad ng ginagawa ng tatay niya, na ngayon nakakulong sa ICC dahil sa EJK. Ito, sinuportahan ulit ng mga congressmen to, nagkagulo sila rito. At kung tatanungin mo bakit sila pumirma, ididepensa nila yan. After a year, ngayon, 2026, parating yung panibagong impeachment case, ang sabi ni Ronnie Puno, hindi raw yan krimen, pamumulitika lang. Ang sabi ni Benny Abante, hindi na sila excited dito. Anong klaseng mga congressmen to? Wala kayong mga bayag, wala kayong mga prinsipyo. Ang pinanumpa niyong tungkulin ay paglalaban ng konstitusyon, ipaglalaban ng mamamayang Pilipino, wala sa inyo. Ang gusto nyo lang, yung para sa inyo. Article 6, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and high crimes when she committed acts of political destabilization. Ilang beses to. Yung mga pananalita niya, di ba? Ang dami niya sinasabi na ang mga militar dapat hindi nasuportahan itong si presidente na bangag, etc. Yung mga rally-rally nila, lumalabas yan. Withdrawal of support ang hinihingi niya sa mga mamamayang Pilipino, especially sa Armed Forces of the Philippines. Pinirmahan niya ng mga congressmen. Nagkagulo sila dyan. After a year, wala daw krimen, sabi ni Ronnie Puno. Sabi ni Benny Abante, hindi na sila excited dyan. Anong klase kayong mga congressman? Wala kayong ipinaglalaban, kundi yung para sa inyong sarili. Article 7, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption through the totality of Duterte's conduct. Yung kabuuhan ng mga kaso na to, sinasabi talaga na meron talaga ritong betrayal of public trust. Na wala na ang
tiwala ng mamamayang Pilipino dahil sa mga pinaggagawa nitong si Vice President Sara Duterte. Pinirmahan din yan ng mga congressmen. Idinidepensa yan ng mga congressmen. Ngayon, after a year, hindi daw siya krimen. Ito daw ay pamumulitika. Anong klaseng congressman ka, Ronnie Puno? Anong klaseng congressman ka, Benny Abante? Wala kayong bayag, wala kayong prinsipyo. Ngayon, nawala ng kamandag si Martin Romualdez, na balitang-balita na napakagalante, ginagamit ang pera ng mamamayang Pilipino. Ngayon, iba na ang kinakanta ninyo. Iba na ang tono ng mga kinakanta nyo. Hindi excited, hindi naman daw malakas ang ebidensya, walang mangyayari dyan, mabaliwala na rin daw sa Senado yan. Pati yung galaw ng Senado, ina-anticipate nila. Pati yung galaw ng Senado, ginagamit nilang dahilan dahil baka wala na rin daw mangyari sa Senado. Isipin yung katuwiran yan. Talo pa nga ng katuwiran ng isang kantoboy. Walang kakwenta-kwentang katuwiran itong si Ronnie Puno at itong si Benny Abante. Ano po ba ang dahilan? Bakit ganyan na sila magsalita ngayon? Ano po? Dahil wala na yung galante nilang boss na si Martin Romualdez. Dahil ngayon ay binabantayan na ng mamamayang Pilipino yung paggalaw ng pera. Kaya nga, sabi ko, mag-ingay po tayo mga kapatid, mga kababayan. Questionin natin ang sinisweldo ng mga ito, ang allowances nila, yung mga bonuses nila. Questionin po natin yung bago tayong pumayag. Wala nang ang ginagawang pagprotekta sa taong bayan, protekta sa ating mga mamamayang Pilipino. Ganito pa ang nare-receive nila. Hindi ba ito malaking problema sa iyo, Ronnie Puno? Kung ikaw, ang Vice President mo, ay corrupt, hindi ba problema sa economy rin yan? Hindi ba problema rin yan sa mga investor? Sino ang maniniwala sa iyo mag-i-invest sa Pilipinas kung ang opisyal na nasa mataas na pwesto ay corrupt at ayaw imbestigahan? Hindi ba problema sa ito, Ronnie Puno? Sinasabi mo, marami tayong problema, bagsak ang ekonomiya. Ano ba ginagawa mo para umabante ang ekonomiya natin? Ano ginagawa mo? Bakit hindi mo pagtuunan ng pansin ang ganitong klaseng kaso na malaking epekto sa ekonomiya natin? Nililisin nyo lang ang usapan. Ang totoo niyan, may hinihintay kayong negosasyon. Ayaw ko maniwala nung una. Ang akala ko marami diyan sa lower house, marami sa mga congressmen ay mga principled. Hindi rin pala. Kaya nga ngayon, pinaninindigan ko na sinasabi ko, 95% ng lahat ng ating mga public officials corrupt. 95%. Yung 5% ang hirap ang hanapin. Kaya uulitin ko uli, mga kapatid, mga kababayan, wag na po nating tatawaging honorable ang mga congressmen, ang mga senador, dahil 95% sa kanila corrupt. Pinagtatawanan pa tayo ng mga yan kung tatawagin natin honorable congressman, honorable senator, tapos magnanakaw pala. Piliin na lang po natin yung mga dapat ma-address ng honorable na salita. Pero 95% sa kanila hindi honorable. Paninindigan ko po yan. Lalong-lalo na ngayon na ganito magsalita itong si Ronnie Puno, ganyan magsalita si Benny Abante. Na nung nakaraang taon, napakagagaling magsalita against Sara Duterte tungkol dito sa impeachment. Ngayon, after a year, yung mga sinite ko, yung mga binasa kong articles of impeachment, na hindi siya birong kaso, hindi siya baliwalang kaso, matitinding kaso ito, kaya nga nagkagulo sila, sinuportahan nila. Ayun pala, marami sa kanila, malamang 95% sa kanila, ay bumoto para sa impeachment dahil nga sa konsiderasyon. Dahil galante itong si Martin Romualdez. So ngayon, malalaman natin kung sino-sino yung mga hinayupak na yan
ng mga hindi pipirma kung walang bagsak. Kaya, again, hindi ko titigilan ito. Mga kapatid, mga kababayan, hindi po ako titigil ng kakasabi sa inyo, huwag tayong masyado magtiwala sa mga congressmen natin. Huwag tayong magtiwala sa mga senador natin. Huwag natin bigyan sila ng salitang honorable dahil hindi sila honorable. 95% sa kanila or baka mahigit pa, mga magnanakaw. Gusto lang makaupo sa pwesto dahil doon sa makukulimbat nilang pera. Pera natin po yan. Pera ng mamamayang Pilipino ang kinukulimbat nila. At ngayon, ito nagkakahalataan na sa mga salita nila na mukhang hindi na sila pipirma dito sa impeachment case na to dahil wala na yung bossing nila na napakagalante. Yan po ang katotohanan. Kaya hindi ko talaga matiis na hindi bigyan ng part 2 itong mga pananalita nitong Ronnie Puno na to at itong Benny Abante na to. Uulitin ko pa ulit ito sa susunod pang vlog. Hindi po natin titigilan ito dahil ito po ay napakalaking bagay sa bansa natin. Para sa mamamayang Pilipino po ito. Gusto ko pong matuto tayong lahat. Hindi tayo dapat basta-basta magtitiwala, boboto sa mga taong mga peke ang mga pinapakitang kabaitan pagka nangangampanya sila during election. Matuto na po tayo. At yung mga DDS, hindi po ito para sa amin lang. Hindi po ako sumusuporta sa kahit na sinong kandidato. Ang sinasabi ko lang, pag merong nakikitaan ng ganito, dapat imbestigahan, dapat mapatunayan sa korte kung talagang may kasalanan o wala. Dahil malaki epekto po sa ating lahat ito. Hindi lang po sa DDS, hindi lang po sa mga PBBM, or hindi po sa mga Duterte. Para sa ating lahat po ito. Para sa ating lahat po ito. Hindi po ito isang pelikula na yung bida ninyo, kahit anong mangyari, susuportahan ninyo. Ang magnanakaw ay magnanakaw. Ang magnanakaw, yun po ang nagpapahirap sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat po, pag merong ganitong dapat imbestigahan, meron silang accountability, yung accountability, para sa atin po yun. Protection po ng mamamayang Pilipino. Yung clause sa konstitusyon na kung merong nakikitaan ng isang opisyal na dapat siya imbestigahan, dapat kung imbestigahan, ang makikinabang po dyan, tayong lahat, wala exemption. Hindi po ito para kay PBBM supporters lang, hindi po ito para kay Duterte supporters lang. Para sa ating lahat po ito. Kaya hindi po natin dapat pag-awayan ito. Ang dapat po nating awayin, yung mga politiko na hindi tumitigil sa paghahangad na makapagnakaw. 95% po sila sa total number of doon po sa total public officials na nakaupo. 95% magnanakaw. Kung hindi po ito titigil, wala na pong pag-asang umasenso ang Pilipinas. Napag-iwanan na po tayo. Sobra-sobra. Yung mga kapitbahay nating bansa, napag-iwanan na po ang Pilipinas dahil po sa mga politikong magnanakaw. Hanggang dito na lang po muna, mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo at pakishare na rin po itong ating vlog para makatulong dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.